Mr. President, drug addict ka ba? Merong karapatan kaming mamamayang Pilipino na malaman dahil pag ikaw ay drug addict, baka wala ka sa tamang pag-iisip na mamuno sa ating bayan. Kung ganon, meron naman pong Vice President. Pwede namang magpahinga na lang kayo. Narito na naman ang Spokes Hour. Siguro nabalitaan nyo na. Ako, ang gising ko kanina, medyo hindi mabuti. Ang gising ko ay isang balita na yung pangalan ko ay isinama ng Secretary of Justice ng aking mabuting kaibigan na si Boying Rimulya sa isang Immigration Lookout Bulletin. Ano ba itong Immigration Lookout Bulletin? Ibig sabihin nito, pag ikaw ay tatangkang umalis ng Pilipinas, magbibigay alam sa mga kinakagpulan at sa mga otoridad. Dahil daw, ako daw ay isa sa mga persons of interest na iniimbestigahan pagdating sa Lucky South. Well, alam niyo po, tingin ko po ito ay isang persecution, isang panunupil. Dahil ako po ay napaka-ingay na kritiko ng gobyerno na humihingi ng kasagutan kay Presidente sa katanungang, adik ka ba? Dahil unang-una, si Presidente Duterte nagsabi, may kilala akong kandidato para presidente noong ako'y mayor sa Davao na nagpupunta ng Davao at gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pagkatapos, nung maisog rally na last January sa Davao, sinabi na niya, yan ay ang ating presidenteng Bongbong Marcos Jr. Matapos yan, nandyan si Agent Morales na noong 2012, medyo kasabay noong panahon na naging mag-un si Cathy Binag at saka si Congressman Tony Boy Florendo, ay meron daw confidential agent na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ng ating presidente. Sinundan pa yan ng mga sinasabi ni dating Senator Nicky Cosseteng na dahil pareho silang alta at umiikot sa parehong sosyedad, alam nila na as a matter of general information na gumagamit ng gamot ng pinagbabawal ng ating presidente. Presented by Maharlika Poljaquera, na ang balita ko po ay fully authenticated. Bukod pa doon sa ginawa ko authentication na ginagamit yung computer app na Deepware. At siyempre, lumabas nga yung testimonya ni Cathy Binag. Kung kayo may dudal pa doon sa video, ngayon merong eyewitness na hindi napresenta ni Agent Morales. Ito siya ay eyewitness na 5 beses niyang nakita ang presidente gumagamit ng pulburon over a period of 10 years. Hindi lang yun. Abay, na-shock ako dahil ang sabi pa niya, nung una niya na-meet ang ating First Lady Lam, inoffer pa siya ng pulburon at nung gumagamit niya, medyo nataranta. Ano ginagawa mo rito? Ayan. At kahapon, doon naman sa programa ni Doreen Badoy, sinabi rin ni Cathy Binag, hindi lang ang presidente, hindi lang ang First Lady, pati pa raw si Congressman Sandro Marcos ay nakita niyang gumamit ng pulburone. Di ba ako ang pinakamaingay dito sa Pilipinas sa maisog na dapat panindigan ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At dahil ang pagiging bangag ay makakaapekto sa desisyon kung tayo bilang mga Pilipino ay mamamatay sa gera na wala naman tayong interes, dapat malaman na natin ang tunay na estado ng pag-iisip ng Pangulo. O bakit hindi yan harassment? Unang-una, wala pong ebidensya na napapakita sila na ako'y may kahit anong kinalaman sa Pogo. Anong sinasabi nila? Sinamahan ko daw yung Kasiong para nga humingi ng gifts. Yung pagkakataon na bayaran yung pagkakautang dahil na-dispalkuhan ang kumpanya ng Lucky South na gifts. Hindi man lang ako nakiusap para sa lisensya, no? Anong kunitsyo ko dyan sa Pogo? Pangalawa, hindi nga kinakailangan ng lisensya ng Pogo noong mga panahon na yun dahil meron pa siyang lisensya. Legal siya. Pangatlo, 1 taon ko na mahigit kakilala si Kasiong na whirlwind. At 2 weeks after nung meeting sa PAGCOR, nagkaroon nga ng kaso. At ako ang pumasok na abogado sa Court of Appeals, sa Regional Trial Court, at saka sa Metropolitan Trial Court para po sa whirlwind. At ang relasyon lang ng whirlwind at Lucky South, sila ang nagpapaupa at nagbibigay ng serbisyo sa Lucky South. Yung bugante raw sa Baguio na bahay. Well, ano naman kinalaman ko doon? Meron mang umupa na babae, meron namang papel na siya ay legal sa Pilipinas, na kapag ikaw kasi nakakuha ng Alien Certificate of Registration, pasado ka rin sa NBI clearance. So wala siyang kahit anong krimen. At hanggang ngayon naman, walang krimen yung babaeng yon. Malay ko ba na meron palang pugante siyang patitira doon sa bahay na yun? Diba? Pero sabihin na nga natin yung pinagpipilitan nila na ako daw ay nag-abogado sa Lucky South. Ang tanong, ano ngayon? Kasalanan bang mag-abogado?
Hindi ba ang sabi ng Korte Suprema, pati yung mga pinakakarumal-dumal na kriminal, dapat meron silang abogado. Dahil ang mga abogado, ang kanilang obligasyon, ang aming trabaho ay masiguro na lahat ng karapatan ng lahat ng mga mamamayan at tao sa teritoryo ng Pilipinas ay nare-respeto at pinapatupad ang karapatan. Kung wala talaga akong ties sa mga pogo, at sabihin na natin may ties ako, wala namang criminal act na ina-attribute sa akin. Alam mo, napakadelikado yung ginawa nila na kung totoo yung sinasabi nila na ako'y nag-abogado sa Lucky South, may pananagutan ako. Nako, baka wala na pong mag-abuga siya kung ganyan ang kanyang gagawin nilang attitude. No? Dahil nga po, sabi ko nga, karapatan ng lahat na magkaroon ng abogado ng ganon, sa ganon, maprotektahan ng kanilang mga karapatan. Nasa ng ebidensya. Tapos ngayon, hahadlangan nila aking pagbabiyahe. Alam nila na international lawyer ako. Meron nga ako mga ongoing na arbitration ngayon. So, ihahassle nila ako sa airport. Huwag po kayo mag-alala. Nagkaroon na po ng desisyon ng ating Korte Suprema na kapag immigration lookout bulletin lang ang in-issue, hindi po yan sapat para masupil ang kalayaan ng pagbabiyahe. Tanging hukuman lang po ang po pwede mag-issue ng provisional for departure hanggang wala pa pong kaso na naisasampa. So, pwede pa rin po ako magbiyahe, kaya lang pwede ko ma-miss ang flight ko dahil po pwede nilang patagalin yung proseso at maiwan ako ng flight. Kaya naman po ko nagsasabi na panunupil yan. Wala kasing ebidensya na nagdidikit sa akin sa Pogo. Pangalawa, wala naman pong ebidensya na nagpapakita na yung legal na Pogo, renade kasi yun, wala namang operation, ay merong illegal na activities. Hanggang ngayon po, isang kaso lang po na torture ang naisampa laban sa 2 Tsino. Pero wala naman po ibang kaso na sinasampa ang PAOK. Abay, kailan pa sila magsasampa? June pa yung raid na yan. June, July, August na. Wala naman silang kahit anong naisasampa. So nasa na ang illegal na gawain? Kung tutuusin, sila nga ang gumawa ng illegal. Kasi nung una nilang linusob ang Lucky South sa Porac, abay, binawi pala ng judge yung kanyang search warrant. So nung unang 3 araw, illegal search at illegal entry ang ginawa nila. Tapos niyan, nakakuha nga sila ng bagong search warrant sa Pampanga naman. Mantakin nyo, 49 buildings, ni isa walang mention dun sa search warrant. Ano ba sabi ng ating saligang batas dun sa Bill of Rights? No search warrant shall be issued unless issued personally by a judge after examination of witnesses under oath and particularly describing the place to be searched and the items to be seized. Wala man lang mention sa 49 buildings. Yan ba ang particularly describing the place to be seized? So kung merong illegal nangyari, yung illegal ay yung pagre-raid na hindi sang-ayon sa nakasaad sa saligang batas. So ano naman ang pakiramdam ko? Well, ako syempre naiinis. Tao lang ako, no? Pilit na sinisira ang pagkatao natin dahil tayo nga po ay kritiko. Pero dahil pilit nila akong pinalalabas na ako daw ay may ginagawang illegal na wala naman, ang conclusion ko, sinisira lang nila ako dahil sa mga pinagsasabi ko ngayon. Pero habang lalo nila akong sirain, lalong malakas ang aking panawagan. Mr. President, drug addict ka ba? Merong karapatan kaming mamamayang Pilipino na malaman dahil pag ikaw ay drug addict, baka wala ka sa tamang pag-iisip na mamuno sa ating bayan. Kung ganon, meron naman pong Vice President. Pwede namang magpahinga na lang kayo at unahin ang inyong kalusugan. Agree ba kayo or disagree?